Hi, Aries! Para sa mga taong merong inisip na Aries, or pwede rin namang ikaw ito mismo, kamusta na nga ba siya? Or kamusta ka? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Sa taong ito na yung inisip, isang Aries, kamusta na ang taong ito? Message will be straightforward. Sa ating reading, Aries, kamusta ang taong ito? Isang Aries. Kamusta na nga ba siya? Ayan, merong mabagsak. Aries. Sa taong ito, kamusta na ang mga Aries ngayon? June, July, 2024 ito guys, yung energy, yung messages na kukunin natin. Maring ito yung ngayon. Kamusta na ang taong ito? Aries. Okay. The Three of Pentacles, Eight of Cups, so medyo parang kailangan pa natin, ayan, pa isa-isa yung lumalabas. Uy, the Hermit. I know sa live na live po tayo ay hindi natin na ipapakita. Again, i-upload rin natin ito. Huwag kayong mag-alala. Okay, andito yung pagiging ready, yung pagiging bukas nito sa ilang possibility sa kanyang buhay, trabaho, kaibigan, relasyon, ayan, nandito lahat. More on relationship and yung work sa anuman, okay, anumang pinagkakaabalahan niya ngayon, personally or even professionally, ready siya to take action. Ready siya to move forward or to move on. Para bang meron tong ilang gustong gawin or baguhin sa kanyang ilang kinakaharap ngayon. Yes, open at the same time, parang mas careful na siya. Mas inaalalayan niya ang kanyang sarili kung saan siya higit na maglalaan ng higit na enerhiya. The Hermit kasi ay narito. Pakita natin sa live. Asan na yung camera? Ayan. So, merong pagnilay-nilay sa buhay. The Eight of Cups is here. I think the Hermit, guys. Ayan. The Eight of Cups, this one is in reverse. So, ayan, merong nakatalikod. Pero parang, ito yung susubok ulit. This one is in reverse eh. Susubok siya ulit sa isang relasyon or sa trabaho nga po. Maging ano man ang kanyang katayuan sa ngayon. Okay? Hindi niya pa man ito ma-realize right now. Kasi parang more on, ano lang siya, focus lang muna sa ilang pwede niyang i-invest. Hindi lang sa relationship, as I've mentioned, pero sa business ba ito or sa work, maging ano pa man ang kanyang pinagkakakitaan. Pero, andyan yung higit na focus. Para bang, meron siyang higit na pinagtutuunan dyan. Ready na, sa kabila ng ilang pagsubok na ito ng buhay, ups and downs, ready siya na, sabi ko nga, magbigay ng pag-aksyon, lumaban, kumbaga. And as an Aries, very fiery yung energy. Ready siya talaga dito. Kumbaga, handa siya. Walang makakapigil sa kanya. Pero, parang natuto na siya eh, okay? Especially nga po kung meron na rin siyang pinagdaanan sa kanyang buhay relasyon or dito sa trabaho, negosyo, mas careful na siya. Kasi as an Aries rin, may tendency na pabigla-bigla at times. Kumbaga, yung pagiging impulsive nito or diretso lang, takbot kung takbo. Minsan, hindi na tinitingnan yung dinadaanan, pero this time, umaangat yung pagiging careful. And yung energy. So, pareho umaangat. So, maaaring nagpipigil na lang. Okay? Nagpipigil ito sa ilang bagay-bagay. Kasi alam niya na baka magkamali siya ulit or baka hindi maging maganda yung resulta. So, he's taking his time para sa sitwasyon na ito. So, more on money, guys. Money and relationship area. Or kung paano siya higit na makakapag-earn ng money. Para bang meron siyang gustong i-prove eh, na kaya niyang mag-move on, kaya niyang mag-move forward. Kahit pa dito sa ilang pinagdaanan niya. Ready siya to begin again. So, may pag-move on. Sino mga nakaisip ng Aries? Sino tong taong ito? I know nagiging straightforward ako. Maano ito lamang po yung ngayon. Okay, again, June to July yung energy na hiningi natin. So,
marahil dito niya rin inilalaan na lang yung kanyang atensyon sa kung paano siya higit na makakapag-move forward sa buhay, kung paano siya higit nakikita. So, yung practicality. Okay? At umiiwas to sa ilang, syempre pa, hindi kagaanan, yung ilang drama, ilang issue, hanggat kaya. Or, ayan, ang lakas ng or ni Moonchild. Talagang merong ilang responsibility, obligations, merong ilang gastusin, kaya naman nagpo-push. Napaka-normal, kumbaga, gusto lang din itong matugunan. Itong ilang responsibilidad na ito. Pero more likely sa money. Money-making projects ba ito or anything related sa trabaho. If this is about relationships, sabi ko nga, ganun din. Careful na siya. Be careful with my heart na ang tema. Okay? Easy na lang muna. Kahit pa yung puso niya, sabi ko, ready to take action every time. Patakbo nga eh. Kumbaga, nagmamadali pa nga minsan. Pero, mas pigil na ngayon. Lalo pa nga po kasi depende na ito. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Okay? Magkakaiba kayo ng edad. Pero especially, dito sa ilang, meron ng pinagdaanan sa relasyon. Kumbaga, natuto na. At this time, mas mapapaangat yung ilang aral na nabaon. Sa ilang conflict, issue, drama na napagdaanan from the past, and this time, mas wise, mas realistic and practical yung approach sa buhay. Ito marahil yung tumatakbo or higit niyang pinaglalaanan ng enerhiya right now. Kung paano siya makakapag-move forward para dito sa ilang pwede niya pang patunguhan na success. Love man or about sa trabaho or money sector. Ngayong June to July 2024 para sa mga pumili or para sa mga taong inisip ang isang Aries. Hi Taurus, para sa mga pumili or inisip ang taong ito na merong sign na Taurus. Kamusta na nga ba siya? Pero maaaring ikaw lang din ito mismo, kamusta ka na ba? Okay, kuha tayo ng ilang messages. This is between June to July 2024, yung energy na kukunin natin, yung messages, guidance, anong may iwan natin para sa mga inisip ang isang Taurus. Message. Taurus, anong ganap sa buhay ng mga Taurus ngayon? Anong ganap? Anong mensahe ang ating makukuha? Okay. The Hierophant, sige. The Six of Pentacles, kuha pa po tayo dito. Anong ganap sa Taurus ngayon? Ito yung ganap, yung enerhiya niya ngayon kung saan siya naglalaan ng focus, Four of Swords, Reverse. Add pa tayo dyan. Taurus. Kamusta na si Taurus? June to July, yung energy, kamusta na siya ngayon? Kamusta na si Taurus? Okay, medyo mailap na. Pero gusto ko pang dagdagan to. Dito pa lang, umaangat na yung patuloy niyang pagbibigay. Ayan. The Two of Swords. This one is in reverse. Parang hindi pa rin ako satisfied doon. Ayan, sumama na sa aking kamay. Two of Cups. The Three of Wands. Okay. Umaangat pa rin dito, guys, yung kanyang hindi sa lahat ng pagkakataon ay mag-a-apply ito, pero andito yung pagbibigay, okay? Yung puso nitong mapagbigay na meron siyang kailangang maibigay or mai-share sa ilang taong nasa kanyang paligid. Yes, merong pagkapagod. Physically, mentally, emotionally ang mga Taurus ngayon. But at the same time, umaangat yung pagiging goal-getter niya. Or gold-getter. Kumbaga, parang gusto nitong, syempre pa, makakuha nung magandang resulta or nung gusto niyang makita na pera. Ayan. More on money pa rin yung umaangat dito sa true lang. And also, yung kanyang katayuan physically, mentally, emotionally, marahil dito sa pagpupush niya sa kanyang gusto pang marating, matanggap, or maibigay. Kumbaga, yung sense of responsibility narito. But at the same time, may pagkapagod.
Okay? Okay, parang, okay. The Hierophant po ay narito. So, if this is about relationship, I have no idea, syempre pa, napakalawak ng maring makapakinig nito. Pero may paglalim pagdating sa kanyang commitments, partnership, relationship area. Andito yung love, of course, at yung connection niya, or connection nila, if in a relationship, sa kanilang mga faith. Kumbaga, yung influence ay narito. Para mas alam mo yon, alam nilang dito sila higit na tatatag. I will be honest, kung inisip mo si Taurus, maaaring meron ditong ilang affairs na mas malalim sa ngayon na pwedeng mauwi. Kumbaga parang sa hinabahaba ng prosesyon ay sa simbahan ng tuloy ng mga Taurus. Again, this is a general message, pero yung love life ay may balance naman. Kumbaga, give and take. Mutual yung kanyang nararamdaman right now. Mas nagiging sigurado siya ngayon kahit na, eto po, may ilang pagkapagod. Hindi perfect ang usaping trabaho, relasyon, especially ups and downs, highs or lows ng buhay, pero lumalaban. At gusto nito, syempre, para na maibalanse kung ano yung kailangang proseso nilang pagdaanan nang naisisentro nila ang kanilang faith. Right now, ang mga Taurus ay nagiging malalim, ay higit na parang nagiging conservative, traditional. Yung pagbibigay, sabi ko nga. Yung pusong mapagbigay. Ito yung umaangat sa kanya kahit pa meron siyang ilang personal na pinagdadaanan, pero mas inuuna nito yung ilang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, kapareha. Pero may pag-bloom, okay, sa kanyang buhay, love life. Right now, June to July 2024, yung energy nating nakukuha. 3 of Wands, the 2 of Swords, may ilang plans to travel. Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, yung ilang future plans, okay, kasama itong ilang taong, of course, sabi ko nga, parte ng kanyang mga pangarap. Andito yung confidence din po. Confidence, yung kanyang sense of self, na kailangan meron siyang marating. Andito yung kanyang, sabi ko nga kanina, go-getter feeling o yung aura niya. Nag-iinit siya sa ilang pangarap na gusto niya pang mapuntahan in the near future. The 3 of Wands ay narito. Pakita natin sa live. Ayan. Guys, babasahin ko yung inyong mga comment maya-maya. Para tuloy-tuloy lang po, hindi ko nakikita yung comment, patawarin. Pero plans ba ito, international travel, or kahit sa simpleng ideya kasamang ilang mahal sa buhay? Andito yung energy ngayon. Okay? Nag-iinit siya sa ilang pangarap niya kahit na may pagkapagod talaga tayo nakikita. Recharge lang ito, yung energy. Kumbaga, pahinga lang naman yan. Okay, pero andito yung period ngayon ay more on sa ilang goals, ilang dreams, yung hopes niya. Yung ilang pinagdadasal niya. Hindi lang para sa sarili, pero sa kapareha, mahal sa buhay, pamilya. This time, ready. Magiging ready itong taong ito to move itong ilang plano niya forward, okay? Patungo doon sa gusto niya pang marating sa buhay. So, nangangarap. At malawak ang kanyang pangarapin or gustong marating. May ilang gustong plano na gustong bigyan ng pag-aksyon. Pero unti-unti ito. The 2 of Swords kasi is in reverse. Meaning, may pagkakataon na hindi niya pa alam o hindi pa sigurado. Siyempre pa. Kumbaga, hindi naman agad-agad andun ka sa gusto mong marating. Unti-unti. Inuunti-unti niyang, kumbaga yung proseso ay pinagkakatiwalaan niya. Kasama ng kanyang faith. Ayan. At ng partner niya, if ever meron, or dito, sa kinakapitan niyang lakas sa kanyang sarili rin. Other indication, okay, dahil may pagkapagod, could be physically, mentally, as a Taurus, may tendency lang din minsan, ito, kumbaga, napaka-normal, merong stress, merong tension, kumbaga, umiiksi ang mga PC, nagiging mainitin ng ulo, okay?
Lalo pa kung minsan, ang dami niyang gustong marating, ang dami niyang gustong gawin, ang daming responsibilidad. So, hindi madali. So, yun lang. Baka nagiging, kumbaga parang pushy siya or possessive at times na dyan sana, patuloy naman, hindi ito naman yung pag-unawa eh. Okay? Normal, napaka-normal. Humaharap tayo sa ilang imbalances. Yun lang naman. Pero as long as nandito yung pangarap, yung dreams na talaga na makarating sa kanyang patutunguhan, ay walang malalim na magiging problema. Kapit lang, andito yung ilang affairs, okay? Sa pera man o kapareha, sobrang umaangat. Two of Cups ay narito, the Hierophant, parang ready talaga to na mag-move forward dito sa ilang plano na or naiplano na. Kumbaga, ang ilan ay maring lalagay na sa isang magde-decide na lumagay sa tahimik at magpakasal. Okay, why not? Love or marriage proposal man ito, andito yung pagiging more seryoso sa buhay-buhay. Kasi meron gustong maialay, meron gustong mapagbigyan. Na ang ganda. Okay, so easy lang doon sa pressure ng life. Baka doon nag-iinit minsan or naiinip ang mga Taurus. Yan yung message na umaangat right now, yung energy from June to July 2024 para sa mga inisip ang Taurus. Para sa mga inisip ang isang Gemini, kamusta na ba siya? Kamusta na kaya siya? Kuha tayo ng ilang messages, guidance, or ano nga bang ganap, makikimarites tayo, ganun. Hindi. Pero if ever ikaw mismo ito, Gemini, kamusta ka na nga ba? Kamusta ka ba? Kuha tayo ng ilang messages. Ito po ay between June to July 2024. Anong ganap? Anong maiwan natin? Anong mensahe ang pwedeng umangat? Message? Gemini. Gemini, Gemini. Gemini. We'll be straightforward po sa ating reading. Gemini na tayo. Tayo po ay live na live. Hindi ko mabasa pa yung comment, guys. Balikan ko kayo. Okay, may ilang cards na bumabagsak. Gemini, kamusta ka na nga ba? Kamusta na siya? Gemini. Energy ng Gemini. Ano maiwan natin? Okay, ang dami. Kunin lang natin yung pinaka. Pwede pang mag-add. Okay. 7 of Pentacles, the 10 of Swords, 8 of Wands, Reverse, the 9 of Swords, 10 of Pentacles, and the King of Cups. Okay. Okay. So, during this time, ang mga Gemini, itong inisip mo, okay, parang meron tong ilang more on nagiging reflective siya sa kanyang buhay. Dito, buhay-buhay, life in general, sa ilang plano, 7 of Pentacles, plano sa buhay, negosyo, trabaho, relasyon, andito na lahat, travel, ilang plano para sa kanyang sarili. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Kaya dumadaan ito sa ilang pagnilay-nilay. Yung enerhiya medyo low-key. Meron siyang pinaghahandaan. O nagpapalakas lang ito mula dito sa ilang gusto niya pang marating, mapuntahan, at mabigyan ng focus. Negosyo ba ito, proyekto, maging ano pa man. Maring ang taong ito ay higit nagiging pribado sa ngayon. Kaya nga, nakimarites tayo. Wala tayong balita sa social media. Baka wala kayong nakikita, nakalock ang profile. So, maring private. Or meron itong ilang private matters na pinagdadaanan. At nag-oobserba lang ito ng tahimik sa kanyang buhay-buhay. Meron itong ilang inilalaban, tinatapos, 10-10 ay narito. Tinatapos na proyekto, again, or pagdating dito sa pamilya, nagsasaya sila, sa true lang. But at the same time, yes, yung aura niya ay okay naman. Physically,
balance mentally, but at the same time, para meron tong sabi ko nga pinaghahandaan or pinagagaling, inaayos ng more on private. Kumbaga, nag-recharge ng energy kung physically, meron talaga siyang pinapagaling, meron siyang pinagdadaanan. And, yun, parang andito kasi yung plans eh. Gusto niya pang lumaban. Meron pa siyang gustong marating, magawa sa buhay. Kaya, ito yung paraan niya marahil na sana para sa kanya, okay? In order for him or her na matugunan itong gusto niya pang mabigyan ng focus, magpapalakas muna siya. Magpapaganda, magpapaspa, kung ano yung paraan, okay? Depende ito kung ano yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Pero definitely, merong ilang healing. Meron siyang kailangang pahilumin. Ito ba ay pusong sugatan? Or, sabi ko nga, physically, mentally, may pinaghahandaan. Baka gulatin ka nito one day or one time ay meron siyang ilang nilalakad eh. It could be about travel papers kasi andito po ang indikasyon ng international agenda, connections, or sabi ko nga sa family, may something big or major changes sa point na yan. Pero unti-unti, ito ay proseso nga po. Depende na kung nasa na siya na punto. Pero right now, ito yung energy natin na kukuha. May ilang patterns, process siyang pinagdadaanan. Other indication, right now, maaaring hindi ito napagtutulog. Okay? Napag-iisip ito dito sa ilang gusto niya pang plano na somehow baka napornada. Relasyon, or ilang sabi ko nga, negosyo ba ito? Ito yung gusto niyang i-focus eh. At siyan baka hindi siya masyadong napagtutulog. Yung energy, buhay na buhay yung kanyang diwa. So, malawak din yung kanyang imagination ngayon. Kung paano siya mag-isip, paano dalhin ng isang sitwasyon. Doon siya medyo nag-i-struggle. 9 of Swords ay narito. Ayan, pakita natin sa live. So, medyo, ayan, nasa ng camera? Ayan. Medyo napag-iisip sa ilang pinagdadaanan nito. The Ten of Swords po. Ay, narito rin. This one is in reverse. Okay. So, yun lang. More on sa goals nito. Na tahimik niya lang pinupush. Tahimik niya lang inilalaban. Again, could be about relationship, family. Money matters. Andito lahat, guys. Okay. Saka pa to magpapakita ng kumbaga, sabi ko nga baka gulatin ka niya. Kapag ready na siya. Pag alam niyang handa na siyang harapin ka, why not? Or harapin itong kailangan niyang tugunan at bigyan ng focus. Pero alam niya sa kanyang sarili na kailangan muna, siya muna kumbaga, ako naman muna sa ngayon. Lalo pa nga po kung meron siyang pinahihilom, I have no idea, of course. Pero may ilang changes. Okay? At dito, hindi imposible kung higit niya lang pagtutuunan ng sarili. May po proseso. Parang meron din siyang kailangan i-release or i-let go na ilang tao, bagay, sitwasyon na alam niyang hindi para sa kanya, hindi nakakatulong. Actually, this is the best time para sa taong ito or para sa iyo. Baka ikaw mismo ito na nakikinig, Gemini, to speak up, okay? Huwag mong sarilinin yung ilang pwedeng pinagdadaanan mo sa ngayon. This is the best time to talk with a therapist kung nanaisin lang naman or sa isang mentor na matatawag mo na alam mong pwedeng makatulong sa'yo kahit sa simpleng pagpapayo. Kailangan mong magsalita, okay? Gamitin mong yung boses. Or sa paraan na kahit paano makakaalpas ka or makakaramdam ka ng ginhawa. Meron kang kailangan i-release. Kasi sa true lang, hindi lang more on private. Baka ang ilan ay higit na maging masikreto. Okay? Hindi sa sikreto, napakalawak nito guys, yung sikreto na salita. Maaring sisikretuhin nyo muna itong plano nyo na, eto hindi kailangan laliman. Sabi ko nga, may secrets kayo about relationship, low-key lang, kayo lang muna. Or secret project pa ito, ilang plano sa travel, or secret negosyo. Ganyan. So, hindi nyo muna agad-agad ipapangalandakan sa madla. This time, kayo na lang muna. Or yung secret ay sinasarili nyo ang ilang bagay. Na okay lang naman. Pero,
Kung medyo, lalo pa kung hindi to okay, syempre, ano rin to, mahirap. Baka dito kayo hindi na pagtutulog, itong Gemini. At napag-iisip masyado. So, gamitin ng boses. Marahil itong taong ito kailangan ng someone na makakausap ngayon. Hindi niya pa man ma-realize. Pero meron siyang ilang dalahin or gustong sabihin. 'Di ba? Kahit sa simpleng pagsasabi, napakalaking bagay na nakakapag-let out tayo ng ating damdamin. Nakakapag-release tayo ng gusto nating sabihin. Okay? Lalo pa kung merong hidden ganap. Yung ilang hindi pinakatago-tago niyang sekreto na hindi madaling panghawakan or ilang hidden struggle, hidden challenges ng buhay na yung laban, okay? Yung ilang laban na tanging siya lang ang nakakaalam. So, medyo mabigat. Pero sa true lang, the Ten of Pentacles, the Ten of Swords, 10-10, this is a great sign na malalagpasan niya ito. Patungo siya doon sa mas masasaya pa. More on, dito sa sa kanya. Sa kanya na lang muna. Siya na lang muna. So, priority lang din yung kailangan dito. Or kung, kumbaga, kailangan muna niyang mapag-isa. Pwedeng ganon para sa ilang Gemini. Okay, ito yung umaangat na enerhiya June, July 2024 para sa mga umisip ng isang Gemini. Para sa mga inisip ang isang Cancer, kamusta na kaya siya? Or pwede rin naman ikaw mismo ito, kamusta ka na ba? Minsan kasi hindi na natin na itatanong ang ating mga sarili kung kamusta ka na ba. Cancer, kamusta na ang isang Cancer ngayon? Anong ganap? Yung energy natin kukunin is between June to July 2024. Anong ganap para sa mga Cancer? Message. Kamusta na ang Cancer ngayon? Uy, agad-agad. Okay. Sige, add pa tayo dyan. Cancer. Okay. The Hierophant. This one is in reverse. The Eight of Cups reverse. The King of Pentacles reverse. Five of Pentacles. The Hangman reverse. And the Nine of Cups reverse. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay agad-agad. Meron lang itong kalakip na mensahe. So, sa buhay ng isang Cancer ngayon, straightforward tayo. Merong ilang struggle. Okay? Sa mas practical, unang umaangat dito, may patungkol sa pera. So, relate ang moonchild dyan. Bilang Cancer, I have my sun sign in Cancer. Pero ito naman, could be physically, mentally, emotionally, or even financially, yung struggle, yung difficulty. Maring ito ay merong ilang imbalances na kinakaharap dito. Either nasosobrahan siya minsan sa paggasta, ayan, or nasosobrahan sa pagbigay, or nakukulangan. Dalawa lang naman yan. Pero, andito naman yung parang pagsasakripisyo rin. Okay? May pag-push, may panlalaban sa kanyang buhay, trabaho, mula dito. Dahil marahil may ilang bayarin, syempre kailangan magsipag, manlaban, patungo dito sa ilang pangarap na gustong marating. O yung resulta na gustong makamit. Somehow, merong dissatisfaction. Parang hindi nasasatisfied sa isang, eto na, again, general reading tayo guys. Pwedeng sa isang relasyon, or dito sa kinikita pagdating sa kanyang work sector. At kaya nga naman po ay umaangat dito yung pag-push, panlalaban niya sa buhay karera. Kumbaga, right now, gusto niyang merong ma-achieve. Pero, andito yung tension. Lalo pa kung mag-apply itong, medyo naghihirap ito. Again, could be physically, mentally, emotionally, financially. Pakita natin sa ating live. Tayo po ay live na live. Five of Pentacles. Meron siyang gustong changes na makamit dito. Meron itong ilang delays, ayan, o ilang kabagalan, kagipitan. Hindi madali ang ilang pinagdadaanan right now ng isang Cancer na iyong inisip. June, July, pero, as long as andito rin naman, sabi ko nga, yung pagiging goal-oriented nito,
May pagkasobra pa nga sa part na yun, nanlalaban siya. Hindi siya sumusuko. The Eight of Cups, patuloy na sumusubok mula dito sa ilang pagsubok ng buhay. Tumutuloy lang, nanlalaban lang. Wala namang ibang choice ang lahat, kundi ang sumabay sa ilang pwedeng struggle na ito ng buhay. At dyan, unti-unti rin naman, kailangan lang marahil umangat yung pagkasapat. Minsan nakakalimot tayo doon sa ilang pwede niyang nakakamit, nararating, nagagawa rin naman. Pero parang kulang pa rin, okay? Parang hindi siya nasasatisfied. Could be about relationship, okay? May ilang right now, baka hindi ito nasasatisfy doon sa, if ever, nasa isang relasyon to, meron siyang hinahanap pa. Or meron siyang gusto pang makita, maramdaman. Ganon. Okay. But, yung efforts nito, andito. Yung paglalaan niya na gaano man may challenge sa trabaho, pera, o kapareha, ready naman ito na subukin. Okay? Or sumubok ulit. Manlaban ulit. Ayun yung pinaka nakikita rin natin dito. Kumbaga, walang susuko. Ganon. Kahit na mahirap. O nagiging mahirap ang ilang bagay-bagay. Other messages, if ever hindi mag-apply yun, andito yung pagdating sa kanyang faith. Okay? Especially kung meron siyang ilang groups, organization, community, may paglawak or pag-expand tayong nakikita when it comes to your, or dito sa kanyang network. Sa work, again, or about sa religion, education, tayo guys, general reading, malawak, may ilang ganap, may ilang lakad, or ilang ginagawa ito. Para dito, para marating niya, itong ilang pinopursue niya na goal. At para masatisfy siya. Dito siya, kumbaga, nanlalaban. At mas nagiging bukas ang Cancer ngayon. And as a Cancer, may tendency kasi na, may pagka-secluded or reserved at times. Pero this time, parang umaangat yung pagiging bukas nito sa ilang possibility ng kanyang buhay. Ready sumubok. Nagtitake ng risk. Nagtitake ng chance para sa kanyang sarili. Ito yung nakikita natin. So, nagiging sociable. Pwede rin. At hindi siya, kasi as a Cancer, may tendency na conservative, traditional. This time, June, July 2024, yung energy maaring nagiging unusual. I mean, hindi tradisyon. Hindi to yung nakagawian niya. Mas nagiging open siya. Open-minded. Networking na naman ba tayo? Hindi, pero ready kasi siya to push, to move forward. Or dinadivert rin niya yung kanyang energy sa alam niyang posisyon, sitwasyon na mas makakausad siya sa buhay. Andito yung hopes, yung dreams, yung wishes niya, 9 of Cups, para ma-satisfy, again, itong mga pangangailangan niya physically, mentally, emotionally, and financially, or even spiritually, guys, andito lahat para sa mga Cancer. Meron tong gustong maramdaman, makita. Okay? So, yun. More on dito din sa kanyang ilang nakakasalamuha. Meron siyang ilang, sabi ko nga, lakarin, or may ilang ganap sa part na yan, mas umaangat yung pagiging sociable. Ang ganda, this time. Or maybe paraan niya ito, sabi ko nga, para ma-divert yung energy. Okay, the Hierophant, hindi niya susundin kung ano yung nakagawian, okay? Pero sabi ko nga, baka nagtatry lang din ito ng ibang approach pagdating sa kanyang buhay. Gustong sumubok. Gustong, parang, yung cravings, okay? Maiba naman. Yung ganun. Pero sana about sa relationship, dahil nga parang meron siyang hinahanap, ay wag naman maiba. Lalo pa, if in a relationship itong taong ito, wag naman sanang maiba yung taste. Okay? I mean, baka humanap ng iba. This is a general message, guys. Hindi kailangan laliman. Pero mas umaangat lang din dito yung kanyang practicality.
Okay, more on pagiging practical. Nang napapaangat niya rin po, hindi lang pangarap para sa sarili, pero pangarap sa ilang tao sa kanyang paligid, lalo pa kung meron siyang pinagdadaanan talaga. Gusto nitong makatulong rin. Okay, makapagbigay kahit sa anumang paraan niya, na alam niya kahit paano masasatisfy itong ilang pangangailangan ng ilang tao sa kanyang paligid. Ayun ang umaangat dito. May panlalaban mula dito sa ilang pagsubok ng buhay na kanyang kinakaharap na hindi madali. Pero patuloy lang nanlalaban. Kahit naiinip, okay, or napapagod din, pero tumutuloy lang. Sumasabay sa agos ng buhay, kumbaga. Ito yung maangat na energy para sa mga Cancer, June, July 2024. Para sa ilan sa inyo na pumili or inisip ang isang Leo, kamusta na kaya siya? Pwede rin naman sa'yo ito mismong enerhiya. Kung wala kang maisip na tao, baka ikaw rin ito. Kamusta ka na nga ba? Leo, kuha tayo ng ilang messages ganap. That is between June to July 2024. Anong ganap sa mga Leo ngayon? Anong may iwan natin? Leo, message. Leo. Leo, okay. Ayan, sabay-sabay. Leo. Okay. Ayan, sige. Uy, marap pa. Okay, isa-isahin natin. The Four of Pentacles, reverse po. The Page of Pentacles. Knight of Cups. I know hindi natin na ipapakita sa live. Tayo po ay live na live. Huwag kayong mag-aalala. Ito po ay i-upload rin natin. 4 and 7 of Swords. Okay. So, andito yung money-making opportunity about money, finances, trabaho. Saan ba siya kumikita? Andito yung enerhiya o yung patuloy niyang binibigyan ng pag-aksyon sa ngayon. Parang iniisip nito kung paano siya higit na mag-grow bilang isang individual sa trabaho. Usaping trabaho muna tayo, pera. Kung paano siya makakapag-save or paano siya makakapag-budget. May ilang paglalaan ng higit na energy sa part na ito. Okay, kung paano siya, kumbaga it could be about an extra work or an extra income. Andito yung the Seven of Swords, yung ilang strategy niya, umaangat. Okay, na sana nasa balance kasi para bang nagiging competitive, higit na nagiging competitive yung pakiramdam sa ngayon ng ilang Leo pagdating sa kanilang profesyon. Maging ano pa man yan, nanlalaban, nag-iinit siya dito sa gusto niyang matanggap or marating na success, yung power. Ito yung cravings sa ngayon. And about money also. Ayun nga, paano nga ba siya kikita? Mula dito rin sa ilang pinagkikitaan or kinukuhanan ng income, trabaho. So, maaaring pwede rin, okay, may ilang changes or may ilang, sabi ko nga, yung strategiya niya na sana ay napapanatili niya ng wasto. Dahil nga umaangat po yung pagiging competitive, minsan sa part na yan baka nagpapadalos-dalos or hindi nakikita, napupuna dahil nga focus ka lang doon sa gusto niyang marating, focus lang siya sa goal. Baka hindi niya napupuna, meron na pala siyang nasasaktan, hindi nakikita, hindi napupuna. Yung ganun. Okay? Pero meron din tayong nakikita new kasi, bago, something bago sa part na ito. Kung paano siya magkaka-extra. Money-making opportunity. Parang gusto niyang magkaroon ng security. Siyempre pa, yung stability pagdating sa usaping pera. Okay. So, mas matapang yung loob, yung confident ay narito. Yung hunger, yung cravings sa ilang adventure ba ito? Kung paano siya higit na mas makakapag-move forward sa buhay. It could be about work again or travel. Andito lahat yung strategiya eh. Or pag-aaral kung ito ay estudyante pa lang. Gusto niyang, syempre, gustong merong ma-achieve, merong marating.
Ito yung, andito yung ilang potential kasi rin na nakikita niya para sa kanyang sarili. Okay? So, ano lang, no? Yung energy, may pag-increase or increase ng income. Ito yung gusto niyang mapuna, maramdaman, makita yung desire. Maring gusto nitong mas mapalawak yung kanyang negosyo or trabaho. More on work, guys. Na later on, meron ako idadagdag, syempre, pausaping love. Pero, baka meron din siyang tension sa part na ito sa work eh. Dahil nga po nagiging competitive, baka merong conflict, may tension sa working area, sa kanyang profesyon. Yun, merong ilang imbalance lang din doon. Dahil nga sa init na ito, na gustong marating yung success. O yung potential, positive potential, yung promotion sa mas practical. Or ilang bago pa na gusto niyang makita. So, balance lang syempre pa. Ito, medyo may pagkapagod lang dahil nga, baka dito siya nagiging busy and productive. May pagkapagod physically, mentally, emotionally. Or, ito, pagdating sa kanyang puso. Why not? Baka dito siya, if ever hindi mag-apply yung sa pera, sa work, dito siya naglalaan ng higit na energy. Knight of Cups ay narito. Meron siyang pinag-alayan ng enerhiya. Merong binibigyan ng bulaklak. Ayan. Ang pogi, no? Ay, biglang pogi, no? Ay. Ano daw yon, Moonchild? Pero, baka dito merong conflict. May ilang pinagdadaanan. Dito may pagkapagod. Yes, gustong mabigyan ng bulaklak, maiparating. Pero, parang merong nagpipigil dahil sa ilang priority ng buhay or obligasyon muna na alam niya kailangan munang paangatin or tutukan. May ilang factors. Okay? Pero definitely, andito pa rin yung pag-init ng kanyang puso. It's just that, ito yung pinaka-umaangat lang kasi dito na indicator. So, maaring, hindi naman sa pinagsasawalang bahala niya na lang muna. Yes, andito pa rin, Knight of Cups, ready ito eh. But at the same time, naninimbang siya sa pagiging practical ngayon. Gusto niyang merong ma-achieve eh. June, July 2024 energy tayo, guys. May pagkapagod kasi. Parang, kesa mag-entertain siya or mas mapalalim yung connection sa ngayon, even in a relationship ito, mas pipiliin na lang nitong magpahinga dahil sa ilang ganap or sa pagka-busy sa work. Okay, parang, or meron talaga siyang gustong ipahinga at ang kanyang puso ito if this is about love. Okay, so low-key, lie low muna siya dyan. Pero andito rin yung cravings. Ay, ready siya. Pero at the same time, mas umangat yung strategy niya on how to earn. On how to have that power na gusto niyang marating. Okay? Ayun yung pinaka-umaangat dito. Na, hindi imposible sa true lang na merong pagtaas, pag-level up. Pero, sana balance lang siya sa part na yun. Kasi meron tayong tension na nakikita. Parang this person ay yung feeling niya ay parang more competitive talaga. Yung instinct niya ay andito. Focus dito sa gusto niyang marating. Okay? Na hindi posibleng marating sa true lang. Yun lang. May pagkapagod sa part na ito. Or yung about sa love, gusto niyang buhayin yung opportunity na ito to love. Pero, yun nga po. In time, okay? Timing is everything. Totoo naman. Okay? Meron lang siyang marahil inuuna. Hindi ka importante, lalo pa if this is someone na karelasyon mo. Pero, mas umaangat yung practicality sa ngayon para sa mga Leo. Na pumili, June to July 2024 messages para sa inyo. Para sa mga inisip ang isang Virgo, kamusta na kaya siya? Or pwede rin naman po ikaw mismo ito na isang Virgo na nakikinig ngayon, kamusta ka na ba? Kuha tayo ng ilang messages para sa mga Virgo. Anong ganap? June, July 2024, anong ganap? Saan ito maaring higat na nag-iiwan ng lakas or ng atensyon? Anong ganap para sa mga Virgo? Message. Anong meron sa mga Virgo? June, July 2024, Virgo.
Ayan, sumasang-ayon po. Mukhang kailangan natin mag-pause, pero gusto kong mag-spread muna. Ayan, ang dami nito. Kukunin ko yung kunin ko itong pinakauna. And then, spread natin, patawarin sa ingay. Okay, balik tayo guys. Kunin natin kung ano pa yung babagsak para sa mga Virgo, sa mga taong inisip ang Virgo. Para sa mga Virgo, salamat po sa ilang narito. Hindi ko pa mababasa guys yung live na live po tayo. Hindi ko pa mabasa yung ating comment section, pero okay, the King of Cups, the Tower, the Three of Wands, and the Nine of Swords. Para sa mga Virgo, gusto ko pang i-add ito, the Moon. This one is in reverse. Okay, so merong ilang, kumbaga, umaangat ang emosyon or nagiging higit na sensitive and emotional ang ilang mga Virgo. Mula dito, marahil sa ilang pinagdadaanan niya sa buhay. Ups and downs, highs or lows, very normal. Pero kasi maaaring naggugulat siya or ginugulat siya minsan ng ilang pagkakataon. Yes, could be positive, negative. Okay? Pero more on sa good side naman yung aking nakikita so far. June, July 2024 para sa mga Virgo. Andito kasi ang King of Cups, the Three of Wands. Okay. Ito yung ilang maaring higit niyang binibigyan diin ngayon. Could be about travel or ilang proseso na inaayos niya sa mas praktikal. Para sa ilang Virgo, maaaring meron itong inaasikaso, travel papers pa ito, documents, visa, passport, anything international agenda. Kahit over the net lang ito, kung ito yung trabaho niya, may connection sa ibang bansa, dito siya higit na naglalaan ng enerhiya. Okay? Medyo maaring meron ng ilang kabagalan or ilang delays, at dito, naiiwanan siya nung sabi ko nga, emotions niya. Nagiging mapag-alala na pag-iisip kung meron ba tong patutunguhan, kung makakarating ba doon. Ayan, okay. So, yun lang yung medyo downside, na maaaring yung ilang potential may pagka-excessive sa pagiging sensitive, na hindi naman masama. Actually, maaaring dyan din siya huhugot ng lakas niya, doon sa ilang kahinaan na pwede niyong pinagdadaanan. Could be about relationship din po, yung ilang laban niya dyan. The Three of Wands, about education, again, travel. Pwede rin po for pleasure or for work ito in regards sa career or sa education. Napakalawak nito. Pero yung emotions, bilang isang Virgo, isa ito sa pinaka-warrior or talagang nagiging mapag-alala kasi nga maalaga ang mga Virgo. Ayun lang, iwas lang doon marahil dito siya nag-i-struggle somehow right now para sa ilang Virgo. Kasi nakakaramdam ito ng hindi lang pagkagulat or sorpresa ng buhay, yung binabato sa kanya na kabagalan, or positive naman, sabi ko nga. Pero somehow, maaaring natatagalan, naiinip, minsan nawawalan ng pag-asa. Ito yung maaaring na-experience niya somehow right now. Pero very, flexible, umaangat yung pagiging open-minded and adventurous niya sa ilang sitwasyon. The Three of Wands. Ito yung plans kasi na nakikita niya sa kanyang future. Okay? Travel. Sabi ko nga, kung nasan siya ngayon, meron siyang gusto pang marating. Of course. So, nagiging palaban naman ito para sa gusto niya pang makamit sa buhay. Na, ang ganda. Diyan siya nag-iingat ngayon. Okay? So, maaaring meron din siyang gustong yakapin na bago. If this is about relationship or pagbabago. Okay? No matter what, kung ano itong relationship status niya ngayon, yayakapin niya kung ano yung ngayon. Highs or lows. The Tower. Ito yung ilang wala tayong control eh. Pero magiging flexible siya. Higit siyang uunawa. Higit niyang papaangatin yung balance na meron siya sa kapareha or if single, kung nasan siya ngayon. Ayan. Yayakapin niya yung ngayon, kung saan siya ngayon. Yun naman ang mahalaga. Okay? Umiiwas siya hanggat kaya. Ito kahit na pag-iiwanan siya ng pag-alala, wala naman tayong options, diba? Kundi ang sumabay doon sa ilang kabagalan or ilang hinihintay nito, sabay lang, tumutuloy lang din.
Okay? Okay, so ang daming naisip pa rin. King of Cups, yung balance could be about relationship or partnership area. Siya yung, kumbaga, mas umiintindi na lamang or nagiging bigger person sa sitwasyon. Three of Wands, kung aking relate astrologically, dyan pumapasok ang sektor ng komunikasyon. Napakalawak niyan. Bukod sa international travel or relations, could be about sa media, or anything about legal matters, may ilang laban sa part na yan na hindi imposibleng dyan siya higit na nag-iiwan ng enerhiya na kailangan niyang makaya. Okay? So, yun lang. Mas nagiging bukas naman siya sa ilang posibilidad pa. Para sa kanila, para sa mga taong ito, Virgo, June, July 2024. Hi, Libra. Ito, ang iyong inisip, isang Libra, or ito yung nasa isipan mo ngayon, gusto mong malaman, ano bang ganap sa kanyang buhay ngayon, kuha tayo ng ilang messages. Okay, pwede rin naman ito ay may patungkol sa iyo mismo, kung wala kang maisip na tao, ayan, minsan hindi na natin nakakamusta yung tayo eh. Kamusta ka na ba? Libra. Tayo po ay live na live sa FB. Maaring hindi ko lang po mapuna agad ang inyong mga comments habang nagbabasa tayo, okay? Babalikan ko po kayo after ng Libra. Ito, kamustahin natin si Libra. Anong ganap sa kanyang buhay? Kuha tayo ng ilang messages. Kamusta na kaya siya? Libra, anong message ang kailangan nating marinig? Message. Libra. Kamusta na ang taong ito? Anong ganap? Saan siya maaring naglalaan ng higit na enerhiya? June, July 2024. Maring ito rin yung ngayon, okay? Anong focus niya ngayon sa kanyang buhay? Libra. Ayan. Okay, so kumpul sila. Kumpul na bumagsak. Nine of Cups. This one is in reverse. The Justice card, kayo na mismo yan. You're all about hustisya, yung balance. The Eight of Swords, Six of Wands, Ten of Cups. This one is in reverse. Okay, so ito na nga, na-mention ko na yung balance. Ito pa rin, yung parang patuloy na misyon ng mga Libra ngayon. Yung patuloy yung pag-focus kung paano nyo maibabalanse ang buhay, pamilya, andito, at itong ilang personal goal nyo pagdating sa inyong mga buhay, karera, pera, balance is the key. Ito yung higit na pinapriority ng iyong person. Kung sino man ito na yung inisip or ikaw mismo na isang Libra. I will be honest, Ten of Cups, reverse, the Eight of Swords. Right now, maaring itong taong ito ay maaring merong pinagdadaanan, okay, na conflict, tension, na very normal sa anumang sektor ng ating relasyon. Pero maaaring ito may kaugnayan dito sa ilang possession or wealth, yung meron siyang matatawag na pag-aari, okay? Nine of Cups, the Six of Wands. Again, maaaring ito po ay may kaugnayan din sa kapareha, pamilya, may ilang possible tension tayong nakikita sa part na yan na maaring kinakaharap ng ilang Libra ngayon. Okay? Pero, kasi parang hinahanap niya, sabi ko nga, yung mission, yung balance sa part na yan, na hindi malabo bilang the Six of Wands po ay narito. Meron at merong solusyon. Kung ano mang kinakaharap niya ngayon, meron itong, kumbaga, temporary. Everything is temporary. So, mapangahawakan naman sa akin nakikita bilang the Justice card at natural na abilidad ng isang Libra ang magpantay, magbalanse ng ilang bagay-bagay. Meron mang krisis, oo, ito naman po ay mapangahawakan. So, yun yung nagpo-point out dito para sa ilang Libra na yung iniisip ngayon or ikaw mismo, may ilang challenge. Between June to July po, 2024, yung hinihingi natin. Pero, okay. May ilang detachment, disconnection, pagdating sa usaping relasyon. So, napakalawak po niyan. Pero umaangat dito, aking ulitan ng
family, and partnership relationship area. So, ano pa bang ma-add natin dito? When it comes to love life, okay? Maring merong kulang na pakiramdam ang taong ito. Pagkukulang, kulang ba sa oras, sa kapareha, or kung kayo single, itong taong ito, kulang sa oras para bigyan ng lalim ang koneksyon na ito. At dito nagkakaroon ng detachment, okay? Kasi nga may pagkakulang. Meron tong hinahanap. Yung satisfaction, syempre pa, yung masatisfy ang kanyang mga cravings, mentally, emotionally, physically. The 8 of Swords, 8. May pagka-intense, may pagkamalalim. So, maaaring yung mga kagustuhan niya, okay, especially physically, yung affection na gusto nito sa kapareha, meron siyang hinahanap sa part na yun. Okay? O yung love language. So, ano yung cravings? Sa love. And also sa possession, sa money. May pagka-intense pa nga. Pero sabi ko nga rin kanina, may babalanse naman ito. Lalo, especially kung nasa isang relasyon, ang taong ito, mapag-uusapan, okay? Mabibigyan ng solusyon. At yan, matutugunan itong ilang pangangailangan na somehow baka nagkukulang. Parang dito yung focus, okay? Doon sa mga alam niyang para sa kanya, yung deserve niya ay para sa kanya. Kasi mas nagiging, hindi lang practical, pero intense, extreme yung feeling niya. Especially nga po sa mga nasa isang relationship right now, or partnership. Okay, so sa love, and hindi ko ma-mention yung pinaka-word dito sa FB dahil medyo sensitive. Opo. Usually, pag na-mention ko yun, yung SEX, ayan, sa isang relasyon, ay pinabubura ni FB. So, sayang naman yung live natin. Pero, ayan, yon yung pagkamalalim sa part na yon meron tayong nakikita. Yung SEX life ng ilan sa inyo. So, maaaring andyan yung cravings nga po ng ilan. Especially in a relationship. May pagka-intense. Na, sabi ko nga, baka ramdam ng ilang libra na ito, na yung inisip or ikaw mismo, ay parang kulang. Hindi ba ako sapat? May problema ba? Anong kailangan harapin? Paano natin to mabibigyan ng oras? Ganon, ng solusyon. Ano man ang pinagdadaanan. And for some of you, sabi ko nga, itong taong ito, lalo pa kung may partner right now, may ilang struggle, okay? Lalo rin, kung ito'y may kaugnayan, halimbawa, sila'y lover na, partner pa sa negosyo na meron sila. So, dyan, nagkakaroon lalo nung tension dito sa ilang shared resources na meron sila, na hindi madali na i-balance all the time. So, maring meron lang pong struggle sa point na yon. Merong conflict, I will be honest. Pero aking ulitin, maring ito lamang din ay isang test sa kanilang relasyon na kailangan nilang lagpasan at mapanghawakan. Okay? So, yun yung parang pinaka-ano rin dito. Money matters. Or pagdating sa kanilang wealth. Gaano man yan kalaki kaliit, pero may ilang issue or tension, ganyan, sa kanilang kinakaharap. Pero, kasi nga parang yung satisfaction, di sila masatisfy. Kulang. Physically, mentally, financially. Yun yung parang pinaka-umaangat dito. So, may hinahanap. Na sa aking nakikita naman ay mapupunan as long as andito yung kagustuhan. Walang magiging malalim na problema para sa kanila. So, nagmamaritas po tayo para sa mga Libra kung ano yung maganap nila between June to July 2024 or ngayon pa lang. Ito na yung kinakaharap ng taong ito. Ayun ang may iwan natin para sa inyo. Libra. Para sa mga inisip ang isang Scorpio, o meron ba kayong kilalang Scorpio, o ikaw mismo ito na isang Scorpio, kamusta ka na? Or kamusta na kaya siya? Kuha tayo ng ilang ganap. Ano daw yun? Nagbabaka lang Moonchild. Umaga na po. Time check.
8:19 a.m. Tayo po ay live na live sa ating FB para sa mga Scorpio. Anong ganap? Between June to July 2024, yung energy na ating hihingin, ano pong ganap para sa mga Scorpio? Anong kinakaharap nito ngayon, bukas at magpakailanman? Charis. Scorpio. Kuha tayo ng ilang message. Scorpio. Anong ganap sa taong ito ngayon? Sa taong inisip mo, Scorpio. Scorpio. Kamusta na kaya siya? Or kamusta ka na? Saan ito higit na nag-iiwan ng enerhiya, focus? Ayan, may sumasama sa akin kamay. Paisa-isa. We'll be straightforward lang po sa ating reading, hopefully. Scorpio. Scorpio. Ayan, ito na. Paisa-isa at pa tayo dyan. Okay. May sumasama na rin sa aking kamay. Spread natin. Isa-isa po. Knight of Pentacles reversed. Knight of Swords. The Six of Swords. Queen of Pentacles. And the Sun. This one is in reverse. Okay. So, unahin natin kasi parang unahin po natin para sa ilang Scorpio ito na well, regardless, no matter what, kung anong relationship status niya ngayon, etong inisip mong tao na isang Scorpio, ikaw mismo ito, June, July 2024, higit na maaring umaangat na prioridad nito or yung focus. Okay? Partner. Okay, partnership in business, parang gantong-ganto rin yung kanina. It's just that, dito, parang palaban. Kahit na, somehow, may panghihina na. Kumakapit pa ang mga Scorpio. Kahit na medyo parang ang low ng energy, the sun is in reverse. Gusto nang kumawala sa partner na ito. It could be about business or relationship. Parang meron ditong, okay, nagiging self-centered, na mahirap, lalo na kung nasa isang relasyon ang taong ito. At dito kasi nagkakaroon ng challenge, o nagiging challenging ang ilang mga bagay-bagay, na hindi lang pwedeng, dapat isang, isipin mo, lalo na nga po kung meron ka ng kapareha, di ba? Pero kasi parang meron kanya-kanyang priorities ngayon. At dito kapag nagsabay, ay nangihina ang bawat isa. Or humihina ba ang negosyo in a way? Or hindi ganun kalakas yung nakikita nila or mo. At dito parang gusto na lang i-release or i-let go ang ilang bagay-bagay. I will be honest, may ilang struggle din tayong nakikita. During this time, June, July, ito yung energy na ating hiningi. Pero more on sa personal or partnership, personal relationship, partnership, or matatawag niyang partner in crime, partner in business. So, may ilang tension dyan. Lalo pa nga po rin kung pareho silang nagiging competitive, or itong person mo ay nagiging competitive sa kanyang buhay, trabaho. Minsan, dire-diretso. Hindi niya napupuna, baka meron siyang ilang. Kasi nga yung focus niya, very straight lang, di ba? Kahit hindi niya intention ngayon, or kahit saan man na makasakit ng ilang tao, pero dahil nagiging goal-oriented siya, baka meron siyang masaktan along the way. Okay? Dahil parang umaangat ka, yung sabi ko nga, yung ilang gusto niyang marating para sa sarili, na hindi naman masama, pero mahirap lang yun kung nasa isang relasyon na siya. Diyan nagkakaroon ng challenge. Okay, nung conflict. So, ayun. Parang more on paano siya kikita, paano siya, syempre paano or matututo pa, paano siya makakarating dito sa gusto niyang patunguhan, na hindi masama. Andito yung lakas eh. May ilang plano siya when it comes to love and business. Pero parang
Para sa ilan, hindi kailangan laliman. Okay? Actually, could be positive, negative eh. Itong pag-release, yung pag-let go, i-release niya, depende na sa tinatakbo ng relasyon ng taong ito, Scorpio. I-release niya yung alam niyang hindi na nakatutulong sa kanilang relasyon. Okay? At papalitan ito ng bago, something bago, para higit silang pagtibayin isa't isa. Okay? Kasi kung hindi sila naka-align ngayon, dito, baka pumasok na yung pag-let go. Ito, hindi kailangan laliman. Pero in short, meron tong pinagdadaanan din pagdating sa partner. Could be about business po again, or relationship, personal relationship. Pero, kung pangahawakan nila itong pagkakaiba na pwedeng umangat sa kanila, yung tension, okay, na very normal sa anumang relationship, dyan naman, baka mas magiging ready sila sa isa't isa. Kumbaga, itutuloy nila ito. Ilalaban. Magkakaroon ng teamwork. Okay? Ilalaban tong ilang plano pa. Kahit pa, nagkaroon ng tension. So, dalawa lang talaga yon. Pero, sa mas practical, may pagka-low-key yung relationship area right now. Between June to July 2024. Okay? So, ano pa bang ma-add natin dito? Ano pang ma-add natin para sa mga Scorpio? So, ayun lang. Medyo may panghina lang. In a way, ayan. Parang natatanggal tayo sa live. May panghihina. So, mas practical. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero, could be physically, mentally, or emotionally, medyo low-key yung pakiramdam niya. Okay? Lalo pa kung masyadong nagiging productive and busy ang taong ito. Someone na provider, breadwinner, alam mo, hindi madali. Diba? Diyan nagkakaroon ng, sa dami ng responsibilidad, nagkakaroon ng tension, ng conflict. Pero, ito naman ay something na mailalaban kung i-release yung ilang negative energy sa paligid. Okay? So, more on agreement din or negotiation ang nakikita natin para yung pag-uusap, ang mga bagay-bagay naman ay naidadaan sa pag-uusap. Sana maidaan sa pag-uusap ng taong ito para smooth lang ang mga bagay-bagay at itong struggle na kanyang pinagdadaanan ay malagpasan, makayanan. Merong solusyon or resolution naman ng mga bagay-bagay. Okay. So, ayan, may paglalim nga eh. Kaya lang ito, kaakibat ng paglalim ng connection, relasyon na ito, ay yung ilang challenge sa kanilang pagsasama na hindi madaling panghawakan all the time. Pero kung papaangatin yung enerhiya na meron sila, yung pagmamahal, yung respeto, ay walang malalim na magiging problema. Ito yung umaangat ngayon, June to July 2024, message natin sa inisip mong Scorpio. Para sa mga inisip ang isang Sagittarius, kamusta na kaya siya? Or maaari rin naman ikaw mismo ito na isang Sagittarius, kamusta ka na ba? May mga pagkakataon na hindi na natin nakakamusta ang sarili. Ano bang ganap? Anong kailangan marinig? Anong kinakaharap o higit na iniiwanan ng enerhiya ng isang Sagittarius? This is between June to July 2024. Yung message na ating hihingin para sa mga Sagittarius. Message po, Sagittarius. Meron ka bang kilalang Sagittarius? Ayan, kumpol talagang tumalon. Huwag po kayo mag-alala. Bago tayo mag-start, sinashuffle natin mabuti. After each sign, sige, tingnan natin to. We'll be straightforward. Knight of Pentacles. The Moon. Nine of Swords. Seven of Cups. Kunin natin itong isa pa. Knight and Knight. Knight of Pentacles, Knight of Swords. Okay. So, anito, go-getter or yung pagiging goal-getter ng isang Sagittarius po ay narito. Seven of Cups reverse.
So, andito yung energy for work. May ilang options, choices. Patuloy na merong gawain. Umaangat yung pagka-busy and productive ng mga Sagittarius ngayon. Dahil dito, meron silang gustong marating, makita. Or, if this is about travel, isa ito sa ilang hangarin bilang ang mga Sagittarius ay mga travel sign. So, andito talaga, merong movement na gustong makita, pero maaring mas nag-a-apply sa akin nakita pagdating sa trabaho. Or anumang pang-araw-araw din na ginagawa sa buhay. Parang ang daming ganap sa part na ito na hindi niya malaan kung ano bang uunahin. 7 of Cups, pakita natin sa live. Tayo pa yung live na live sa FB. Ayan, this one is in reverse. So, na-overwhelmed sa ilang ganap sa buhay. Ano bang pipiliin ko? Or sino bang pipiliin ko if this is about relationship? May ilan siyang pinagpipilian. Okay, na naguguluhan. Or minsan ay hindi pa nga napagtutulog, napagtatanong, the 9 of Swords ay narito. So, mekos-mekos, parang ang daming ganap na hindi nito laan kung anong uunahin. Pero as a Sagittarius, very adaptable naman itong sign na ito, inflexible. Yan yung kanilang natural din na kakayanan. So, this is not something na malalim na magiging problema. The Moon, the 9 of Swords. Okay. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero kung mag-apply man, work-wise, yung patuloy na productivity, hindi madali, di ba? Parang ang dami. Halimbawa, meron tong gawain sa trabaho, tapos pag uwi niya ng tahanan, meron din itong ilang ganap pa. Tapos may ilang personal goals rin siya about travel, commitments, or sa ilang friends. So, ang dami. Parang siya rin itong hinahanap ngayon, kinakailangan. So, ayan. Baka meron din siyang struggle. Physically, mentally, emotionally, may ilang ito baka kulang na sa tulog, okay? Kasi nga, sa dami ng ganap. So, maybe, isang message din ito, if ever you're a Sagittarius, to take charge of your health. Huwag mo rin kakalimutan yung ikaw. Listen to your body, guys. Or pagsabihan mo ito si Sagittarius, pakiramdaman ng sarili, isa-isa lang. Take it easy, kalma. Parang ang dami niyang gustong i-priority pero iisa lang naman siya. I mean, yes to opportunity, syempre pa, marami. Okay, offers ba ito? Extra work for an extra income, pero kalma, isa-isa lang. Kasi baka, ayan nga, baka maapektuhan naman yung siya. So, very important na alalahanin niya rin yung kanyang health, physically, mentally, emotionally. The Moon ay narito. The 9 of Swords. Knight of Swords. So, take it easy lang po. Kasi parang baka masobrahan doon sa paglaan ng enerhiya sa point ng movement na ito sa pang-araw-araw na buhay na hindi madali. Okay? Okay. Ano pa bang ma-add natin dito? So, dito, marahil ito yung pinaka-focus po. Or dito siya higit na mag-iwan ng priority pagdating sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Or sa ilang routine. Or maybe kusang aangat yan. I mean, higit na bibigyan niya ng focus ang sarili. Physically, mentally, maglalaan ng oras to exercise. Ayan. So, ayan. Maybe yun yung pinakamagandang part din. Ayun lang. Kalma lang. Huwag masyadong ma-pressure sa ilang bagay. At huwag kakalimutan ng sariling pangatawan. Okay, so, improving. Meron namang improvement kung tutulungan lang ang sarili. Or maybe kailangan i-remind, okay, na bigyan ng priority yung lakas na kailangan niya. Kailangan niyang panatilihin, okay. Okay, so ano pa bang ma-add natin? Yun lang, baka kulang sa tulog. More on yung ganun eh. Kasi andito yung energy to take action. Sabi ko nga po, go-getter, magiging goal-getter, yung pagiging hard worker, andito na lahat. So if this is about love, yun ganun din yung marirelate ko, Baka hindi niya pa masyadong ma-focus ngayon actually, yung love eh. Kahit na nasa isang relasyon to ngayon,
well, maigi na rin. Baka kasi sa dami ng ginagawa niya, mahirap makipag-commit, di ba? Or may ilang struggle. If this person is in a relationship right now, may ilang struggle sa part na kung paano maglalaan ng sapat na time sa isa't isa. Yun lang naman. Pero kung single, best option niya na yun na wag munang, alam mo yun, hindi niya bibigyan ng priority, pero kung meron siyang ilang unahin, syempre pa, lalo pa yung kanyang sarili, wag muna. Focus muna dito sa ilang kailangan. Between June to July ito guys, 2024. Kasi parang kulang na sa tulog eh. Ayan, 9 of Swords. At siya nagiging emotional, the moon is here, nagiging malalim siya. Diba kapag pagod tayo, dyan tayo parang nakakaramdam ng, sandali, okay ba ako? Okay pa ba ako? Parang nagiging emotional. So, take it easy para sa mga Sagittarius. Wala kayong ibang kalaban dito, okay? Parang andito rin yung pagiging competitive. Na, ang ganda, in a way, pero take it easy lang. Kalmahan. Take everything one day, one step at a time. Para dito sa inyong inisip, June to July 2024, Sagittarius. Para sa mga iniisip ang isang Capricorn, kamusta na kaya siya? Or pwede rin naman ikaw mismo ito, ang iyong enerhiya. Kamusta ka na ba? Kuha tayo ng ilang ganap, anong parating, anong kinakaharap ngayon. This is between June to July 2024. Hingi tayo ng ilang messages. Anong ganap sa mga Capricorn ngayon? Kamusta na siya? Kamusta ka na ba? Message. Capricorn. Anong iwan natin? June to July 2024 ito. Capricorn. Ano pong maiwan natin? Capricorn, ganap. Anong higit na iniiwanan nito ng focus, ng attention, ng enerhiya. Capricorn. Para sa taong ito, na iyong iniisip. Ayan, may sumasama sa aking kamay. Capricorn, Capricorn. Ayan na. Uy, ang sipag ni Knight of Pentacles. Kanina pa siya bagsak ng bagsak, sunod-sunod. Ace of Cups, reverse, the Page of Wands, the 5 of Cups, kunin natin itong isa pa, and the 4 of Pentacles. Okay. So, kahit na andito yung, ayan, yung na-mention ko kanina pa, bilang kayo mga Capricorn, very natural ito para sa mga taong ito eh. Itong inisip mo, yung pagiging hardworking, goal-oriented, go-getter, ayan. Knight of Pentacles, ito yung focus din para dito sa gusto niyang makitang security, comfort, and stability when it comes to family, relationship. Yan yung isa sa focus ng taong ito ngayon. Okay? Limitless, actually, parang ang dami rin itong gustong harapin, tugunan, pero more on a lighter or brighter side ng buhay, mas kalma na. Okay, especially kung meron talaga tong ilang pinagdaanan na rin, itong mga nakalipas na buwan ng taon, but this time parang ready to move forward ng mas smooth na. Kumbaga, maaaring naramdaman niya na ito, yung hinahanap niyang seguridad, mapapera, trabaho, o relasyon. And this time, andito yung energy, maraming energy, the Page of Wands, para magampanan itong mga gusto niya pang gawin. Parang ano na nga eh, 5 of Cups, Ace of Cups, dito sa mga hilig niya or matatawag niyang passion in life. Kumbaga kasi nga na-focus niya eh, patuloy niyang nagawa na kamit niya na itong gusto niyang marating or somehow, gaano man yan kalaki kaliit, okay, yung nakikita niyang siya kahit paano. Okay, and this time, June to July, maaring paglaanan niya naman itong mga hindi niya masyadong, alam mo yun, hindi niya binibigyan ng tuon, pero doon sa lugar, posisyon o sitwasyon, relasyon, porosyon, kung saan siya higit na magiging masaya or mag-e-enjoy. Depende na yan kung saan yung kanyang mga gustong gawin or mahal na gawin. Sabi ko nga, yung passion na matatawag. Ready siya to move forward ng may saya. So, more on fun and enjoyment yung aking nakikita rito. Kahit pa, andito pa rin yung focus sa work. Okay?
Ayan. Pero parang nakapagtabi-tabi na to kahit paano. I mean, kumbaga, naibigay niya na yung energy doon sa ilang priority. So, this time, sandali, hihinga naman siya kahit paano. At paglalaanan yung mga gusto or hilig niyang gawin. Could be about sports, travel, or dito, sa pag-shopping, bilang pag-shopping yung naisip ni Moonchild bilang sale ngayon. Pero, sa pagpapaspa, pagpapaganda, pagpapagwapo, ganun yung ating nakikita dito. More on self-care and self-love. Kahit pa dito siya sa relasyon, andito pa rin yung enjoyment. May pagsabay. Andito yung love, enjoyment, yung pleasure. Kumbaga, namimit naman nila itong ilang kailangan nilang kaharapin. Okay, ito yung umaangat ngayon. If in a relationship tong taong ito, may paglalim. Dahil nga, mabibigyan nila or mapaglalaanan nila ng higit ng oras ngayon ang isa't isa. Ito yung nakikita natin. Or kung single man ito at nagde-date, okay, or dito sa dating stage, may ilang spark sa kanyang buhay relasyon ngayon. Well, regardless na sa kanyang relationship status, pero may pag-bloom ng love life. Lalo, ayun, may pagiging handa po. Ready. Lalo pa, andito na yung security. Emotionally, mentally, financially ready. So, ready to commit, kumbaga. Higit rin silang nagiging magnetic, charming, itong mga Capricorn ngayon. Umaangat ang aura dahil nga nagsasaya, di ba? Iba yung iba yung masaya ka. Nagre-reflect yan sa yung outside na aura. So, yun yung pinaka nakikita ko rito. Andito yung energy. Present naman. Lalo pa nga po, kung itong mga nakalipas na buwan, ay nakaramdam na siya ng ilang pagka-low. 5 of Cups kasi is in reverse. Ready to na magpatawad or patawarin ng ilang bagay. Ready na makalimot. Ready sa mga bago pa na approach sa buhay. Kung saan higit siyang magiging masaya. Ang light lang, love and light, ang umaangat sa enerhiya ng mga Capricorn dito sa taong inisip mo. Ito yung mensahe, June, July 2024, Capricorn. Para sa mga taong inisip ang isang Aquarius, kamusta na nga kaya siya? Maring ito yung higit niyang pinaglalaanan, ano man yung pwedeng umangat, okay, na messages, pinaglalaanan niya ng enerhiya, ng focus, ng attention. Anong ganap nga ba sa buhay niya ngayon? Okay, pwede rin namang about ito sa'yo. Kung ikaw man po ay isang Aquarius, minsan, hindi na natin na itatanong hindi na tayo nakakaramdam sa sarili natin. Hindi mo na nakakamusta ang sarili. Kamusta ka na ba? Aquarius, ano nga bang ganap na yon? Para sa mga Aquarius, that is between June to July 2024. Ayan, di pa naman natin, na-shuffle na natin to bago pa man tayo mag-start. Pero meron nang bumabagsak agad. Sige, sama na natin yon. Kuha pa tayo dito, Aquarius. Sa taong ito, isang Aquarius, kamusta na kaya ang taong ito? Message? Aquarius. Aquarius. June to July 2024, anong ganap sa taong ito? Saan siya maaaring higit na naglalaan ng atensyon, ng focus, ng energy? Ayan. Yes. Okay. Knight of Cups, reverse, the Three of Pentacles, the Death card. Hindi po kailangan laliman o katakutan. Kunin natin to. Ten of Wands, Page of Wands. Okay. So, meron itong, okay. Sa true lang, meron tong ilang maring pinagdadaanan. Physically, mentally, emotionally, this is a general reading, guys. Depende na kung nasan ngayon ang kanyang higit na alam mo yun, enerhiya talaga. Ten of Wands, may ilang bigat. Okay? Halimbawa, if this is about relationship. Okay. Meron tong ilang struggle right now. Na, Three of Pentacles. Masusolusyonan. Pero depende na kasi rin po ito sa itinatakbo ng relasyon ng isang Aquarius ngayon.
For some, mali itong taong ito, kasi something will end, okay? Straight tayo, straightforward. Something will end to make room for something new. Meron tong matatapos. Merong completion na mangyayari. Only kung i-allow niya ito. Okay? Kasi dalawa lang ito. Could be about endings or new beginnings. Depende na sa kanilang sitwasyon. Pero ano man ang pwedeng umangat. If in a relationship especially, para sa mga taong ito, ano man pwedeng umangat para sa mga Aquarius. Hopefully, okay, sana magkaroon ito ng, kumbaga, magandang pagtatapos, okay? Or magandang simula pa. Pwede pa, that could mailalaban pa. Limitless pa. Maiwo-work out pa. Kung andito pa yung kagustuhan, yung willingness talaga na maayos ang mga bagay-bagay, pwede pa. Okay? Yun lang. Kailangan dito rin ng, syempre pa, nung effort, nung hard work, para mas maramdaman yung security, or yung feeling na more secure ka sa inyong pagsasama, or sa pagsasama ng taong ito. May ilang ganap sa part na ito. Relationship, about family ba ito, or trabaho, 10 of Wands. Ano man, if ever nag-a-apply ito sa kanya ngayon, meron talagang natatapos or magtatapos. Mag-i-end na ba ito? Mag-i-end of contract? Meron at merong bago na naghihintay para sa kanya. Sa mas practical, okay, ulitin ko, ano man ang nawawala, napapalitan. Okay? Okay, ano pa bang ma-add natin? If this is about sa health tayo ulit. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero baka dito meron siyang ilang bigat na dalahin. Okay? Page of Wands, claim natin na may bago. Okay? I mean, makakawala siya dito. Physically, mentally, kung meron tong ilang struggle sa health, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Claim natin, pag-pray natin na makakayanan. Merong healing. Okay? May transformation. Transitions. Marami pa itong pwedeng magawa sa buhay. May paggaling. Okay? Pero ulitin ko, this is something na tinatrabaho. Pinag-aalayan. Hindi lang nung willingness, pero nung hard work. Nung effort. Nung pagsunod sa tama. Siyempre pa, doon sa ilang pwedeng inuutos ng ilang profesional. Nung health advisor na meron siya. Yun yung nakikita ko energy dito, guys. Meron ilang inaayos sa relasyon, pamilya ba, trabaho, or sarili. Okay? Meron kailangan ilat ko. Maring ito yung ilang tension, conflict, ilang pag-aalala, or kusang nga angat, merong matatapos po. Yes, something will end, pero still, something else will begin din naman para sa taong ito. Okay? More emotions din po. Emotionally, may ilang bigat. Na sa true lang, maring hindi ganon kadali panghawakan. Pero as long as nagmo-move, tumutuloy, gumagalaw, umaandar ang taong ito. Kumbaga, susunod dito sa proseso ng buhay. Yun naman, di ba? Ang tangi nating pinakamagagawa. Ang sumunod sa ilang transitions or transformation ng life. Okay, ito yung nakikita natin. So, meron din pong sa mas practical dito, travel. May ilang ganap dyan. Or learnings. Andito pa yung curiosity. Ilang gustong malaman, matutunan, or makita. Marami pang pwedeng magawa ang taong ito. Sa kabila ng ilang pwedeng pinagdadaanan niya. Focus lang, okay? Sa relationship, add ko to, Knight of Cups reverse kasi maring dito merong ilang tension. Kaya dito umaangat yung ilang parang kailangan yung tapusin. Pwede ito yung ilang hindi nyo pagkakaunawaan. Pumapasok po dito yung pagsiselos or pagkasobra sa parang nasasaka lang isa. Pwede rin yun if in a relationship para sa ilang Aquarius. So, nawawala ng balance sa part na yon na hindi madali. Pero as long as, ulitin natin, andito pa,
yung pagkapit sa isa't isa. Maaaring ito ay something na kailangan nyo lang i-release eh. Yung ilang negativity eh. Mailalaban pa. Merong renewal. Pero ulitin din mo siya, depende na sa tinatakbo ng relasyon. Kung may hugot na ba kayo. Kumbaga, marami na rin kayong ilang nalagpasan, na ilang dagok, ilang difficulty sa relationship. Maybe, isa lang ulit tong test sa inyo. Okay? Pero kung talagang merong hangganan na, parang tama na. Ito. Kasi dito yung pagiging free-spirited, the page of wands. Yung freedom na kailangan ng ilan. Maaring ito yung kailangan muna, kahit na yung between June to July, yung energy nating hiningi. Ayan. Yung kalayaan na parang hindi sakal. Okay? Nakakahinga. Dito sa ilang isipin na ito. Or ilang bigat na dala-dala. Merong progress, merong patuloy lang. Walang kailangan dito. Kumbaga, so mas lang din, kapit lang din sa inyong mga fate, itong Capricorn, kung kilala nyo to mismo. Ayan, maybe the Three of Pentacles, kailangan lang din ito ng someone na nandyan, na pwedeng makausap, or paangatin yung kanyang social sector, lumabas-labas, alam mo yun, i-divert yung energy kung saan siya alam niya ay higit na lalakas, physically, mentally, especially. May ilang bigat po tayo kasi nakikita dito. So, kailangan niya rin ng tulong. Baka sinasarili ang ilang bagay-bagay at hindi humihingi ng tulong. Merong ilang support. May ilang taong nandyan. Kita mo siya. May pagtutulungan. Hindi ka dito nag-iisa. So, in short, merong pinagdadaanan ang isang Aquarius. Okay? So, ito yung umangat na energy right now. Alam ko medyo pero may new beginnings po. Merong bago. Meron, limitless pa, marami pa. Marami pang pwede maganap sa taong ito. Kung saan mas malaya siya. Okay, June to July 2024, para sa taong inisip mo na ito, isang Aquarius. Hi, para sa mga pumili ng Pisces. Kamusta na kaya siya? Anong ganap? Anong ilang higit niyang binibigyan ng enerhiya ngayon, focus, attention. This is between June to July 2024. If ever wala kang maisip na Pisces, baka ikaw mismo ay isang Pisces. Minsan, nakakalimutan na natin. Kamustahin ang sarili. Kamusta ka na ba? Start na tayo. Kuha tayo ng ilang messages. Tayo po ay live na live sa FB, pero babalikan ko kayo guys. After nito, Pisces na tayo. Anong ganap? Anong enerhiya natin na may iwan? Message para sa mga Pisces ngayon. Kamusta itong si Pisces ngayon? Message between June to July 2024, Pisces. 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 Sa taong inisip mo ngayon, isang Pisces, kamusta na siya? Uy! Pisces. Okay, sige. Tingnan muna natin. Uy, 7 of Cups. Okay. Hierophant reverse. 6 of Swords reverse. 9 of Cups. 7 and 9 of Cups. Okay, so andito, parang itong tao na to, Pisces, right now, kahit sa simpleng ideya, parang ang dami. Ang dami niyang naiisip, tumatakbo sa kanyang isipan, ilang plano. Parang naka-attach dito yung kanyang focus right now. 7 of Cups. Pakita po natin sa live. Umangat to kanina, but this one, naka-upright. Parang ang daming options, choices, para dito. Sa posisyon, sitwasyon, relasyon, kung saan merong contentment, happiness, at satisfied ang isang Pisces. Okay, so kahit sa simpleng ideya pa lang ito, pero unti-unti, iniisa-isa niya yan. So, practically, maaaring higit na maging busy pa rin sa dami nito. Sa dami ng gustong gawin, di ba? Or sa dami ng kailangan tugunan. 6 of Swords. So, okay. Parang meron tong kailangan harapin, patawarin. Kahit sa simple, sabi ko nga, ideya.
na mailalaan niya, maibibigay niya, kung hindi man ito sa mismong tao, ay sa kanyang sarili. Meron siyang hinahanap na personal closure mula dito sa ilang unfinished business or relationship. So, parang yung hinahanap rin nito yun nga, yung closure. Kahit simpleng pag-uusap or komunikasyon over the net, or why I'm getting a message na maaaring merong something tension pagdating sa paraan kung paano dinadala ang sarili ng taong ito. Kasi sa dami ng iniisip niya ngayon, kahit sa simpleng ideya, hindi niya alam kung anong unahin. At ito, parang si Moonshot, minsan mekos-mekos, halo-halo na, mix-mix. In English lang, pero this time, hindi siya magiging traditional or conservative sa point na ito. Magiging diretso siya, magiging prangka. Gagamitin niya yung boses niya, okay, yung kakayanan niya. Especially kung meron talaga tong hinahanap na closure. Hindi kailangan laliman yung pinakamensahe na o pinakasalita na closure. Kahit dito sa halimbawa, meron kayong pinag-uusapan ng isang tao. Itong taong ito, or could be about her or his partner sa businessman o relasyon. So, dito, parang ayaw magpatalo. Umaangat yung boses or pagiging matapang niya ngayon. Okay po. Lalo na kung meron tong ilang pinagdaanan na hindi masyadong kagaanan. Itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, and this time, papangatin niya yung pakiramdam niya, kailangan niyang gawin. At dito, hindi maiiwasan na baka ma-take ito sa hindi siya maunawaan, yung ganon. Hindi makuha yung point niya. Lalo pa sa pagdating sa pakikipag-usap, 'di ba? Diyan tayo medyo depende na kung paano mo ibinabato yung iyong gustong iparating. So, ayan. Maring maging expressive yung kanyang expression mula dito sa ilang plano, ideya niya ay mapaangat niya. Sana manatili sa balance kasi baka nagiging mainipin siya or mainitin ng ulo. Para sa ilan, hindi siya masyadong ngayon. Kasi nga po, lalo pa kung meron tong ilang iniinda personally na parang hindi niya nagustuhan or hindi siya nasatisfied. Sabi ko nga. Ayun lang naman. Baka medyo magkaroon ng imbalances kung paano niya dinadala ang sarili sa isang sitwasyon, relasyon, posisyon, porosyon. Okay, pero umaangat po yung kanyang kagalingan sa pagsasalita or pagbabahagi. Or mas nagiging open siya ngayon sa ilang mas malawak na pananaw sa buhay. Ang dami niyang iniisip nga Okay, ano pa bang ma-add natin dito? Parang more on sa curiosity niya or sa ilang gusto niya pang matutunan, gawin. Hinahanap niya yung kasapatan, guys. Yung contentment, yung happiness, sabi ko nga. Okay. Ano pang ma-add natin? Sa dami ng ganap, 7 of Cups, ipasok natin dyan itong ilang social life ng taong ito. Maaring meron itong ilang party events na pinaglalaanan din ng enerhiya ngayon sa mas praktikal na may kaugnayan dito sa community groups na meron siya or sa ilang kaibigan. May ilang ganap sa part na yan. Diyan siya higit na naglalaan ng focus. Kasi nga mas open siya Okay, sa pakikipag-communicate, sa pakikipag-socialize this time. Gusto niya syempre pa na, lalo pa yan, kung meron siyang gustong kalimutan, bigyan ng closure kahit sa sariling pakiramdam. Kasi yung closure, di ba, hindi naman laging kailangan hinihintay pa yan, guys. Minsan kailangan na rin ibigay yan sa iyong sarili para mapanatag ka. So, gamitin mo, hindi na tayo, kumbaga, conservative ngayon.
maging mas wise dapat ang mga Pisces. Lalo pa, emotional sign din ng Pisces. So, gamitin yung practicality. Use your heart, yes, pero take your brain with you. Sabi nga yung kasabihan. Gamitin yung utak. Sa mga pagkakataon na ganito na parang ang hirap din merong makalimot or kalimutan, ganon. Maging open sa ilang possibility kasi malawak ang buhay. Malawak ang pwedeng networking, hindi. Network na pwedeng, eto nga, kakibat nung kung paano niya dalhin ang sarili ngayon. Magaling siya eh. Umaangat ang kanyang aura. Napakikinggan siya. Nakikita, napupuna siya. So, hindi option na manatili siya doon sa hinihintay niyang closure. Kahit sa simpleng pakiramdam. Okay, para higit siyang makontento kung nasan siya ngayon. Maybe yun yung pinaka-message sa taong nakikinig right now. Or sa taong ito na yung inisip. Sapat lang, okay? Yung pagkakontento ay papaangatin. Kung ano yung ngayon, yun naman ang mahalaga. Ang dami ngayon, ang daming pwedeng magawa. Ang daming pwedeng alayan ng enerhiya. May ilang ganap sa buhay ng taong ito. Kung saan mas mapapaangat niya yung kanyang sarili. Sariling aura. Energy. Okay? Ito yung umaangat right now. So, maging bukas. Hopefully, maging bukas itong taong ito sa ilang possibility ng buhay. At wag ma-stuck kasi ang ilan baka stuck dito sa nakasanayan, nakagawian, or hinihintay ng ilang Pisces. So, focus ka doon sa hinaharap, doon sa ngayon, at sa pwede mo pang marating sa taong ito. Para sa mga inisip ang isang Pisces, this is between June to July 2024.